Okay. Good evening mga bata. Tayo mag-aaral ulit ngayon. Ang ating pag-aralan ay tungkol sa divide simple fraction and whole numbers by a fraction and vice versa. So bago tayo patuloy, tayo manalangin. Tayo po tayo. Okay? Father God, thank you na sa panahon ito na kami makapag-aral na naman. Naway bigyan mo kami ng sapat na kalaman upang aming maunawaan ang aming aralin sa gabing ito. Naway bigyan mo kami sapat na lakas at kagalakan sa aming pag-aaral. Ibinalik namin lahat ng karangalan sa iyong pangalan. Amen. Okay? Opo kayong lahat. At ngayon, sinong absent? Walang absent? Okay, very good at walang absent. So, patuloy tayo. Pero bago niyan, tayo ulit at tayo pagpapalakas, ano? O, sige, sino gusto magpalakas? Sige, kantahin natin. I have two hands, the left and the right, holding a pie so clean and bright. Clapping softly, 1, 2, 3. Clean little hands are good to say. Ulit. I have two hands, the left and the right, holding a pie so clean and bright. Clapping softly, 1, 2, 3. Clean little hands are good to say. Okay, very good. Opo tayo. Okay na. Okay, sige. Okay, class. Before we start, let's recap the lessons we discussed yesterday. So, what was the topic yesterday? It's about reciprocal. Reciprocal. Justin, what is reciprocal? Reciprocal is simply defined as the inverse of a value or a number. Or sa ibang bagay, sinasabing the reciprocal of any quantity is 1 divided that quantity. Okay? So, ngayon, hahanapan natin ano ang Okay, dito, bibigyan natin ng reciprocal ang 1/8. So, ang gawin natin, i-flip lang ang 1/8, magiging 8/1. Ito ang reciprocal niya. Ang sa 2/5, i-flip lang natin ang 2/5, magiging 5/2. Ito ang reciprocal niya. Tandaan po natin yan. Okay, patuloy tayo. So, ngayon, ano ang inyong nakikita dito sa picture na ito? Oh, Jude, what can you say in the picture? Okay, yes. Isang plate, may nakalagay na 1. So, buo na yan. May 1. Andito naman, Greg. Okay, very good. Ang plate, hinati, 1/2. Tapos, yung isa, 1/4. Ang 1/4, hinati, 1/8. Andito naman, ang isang piraso, hinati sa 3. 1/3, 1/3, 1/3, buo lahat. Okay? Hinati sa 3 lang. Ito naman, hinati sa 1/2 lang. Ito dito, 1/4, 1/4 lang din. Very good. Okay, tuloy tayo. So, ano ang problema dito? Ito ang ating talakayin ngayon. Ang solusyonan natin ang problema. Sophia prefers 3/4 meter of cloth for home economics project. She needs 1/4 meter for each handkerchiefs. She will make how many handkerchiefs can she make? Okay, dito, tingnan natin ha. Si Sophia daw, may hinandang 3/4 metros ng tela para sa gagawing home economic project na ito ay nangangailangan siya ng 1/4 metro na gagawing panyo. So ngayon tingnan natin, ilang panyo daw ang magagawa ni Sophia sa 3/4? Kaya dividing fraction by fraction. So ngayon dito na, how many 1/4 are there in 3/4? Upang makita natin kung ilang piraso ba ang panyong pwede magawa ni Sophia. So ngayon dito, ito ang 3/4. I-divide natin ang 1/4. Pero ngayon, titingnan natin, hahanapin natin ang reciprocal. So i-flip lang natin yung 1/4. Dito, tingnan nyo yung dividend. Itong dividend, ang 3/4. So i-divide natin ang 1/4 na ngayon. So ito ang divisor, ang 1/4. So ang divisor, anong gagawin natin? Step 1. Get the reciprocal of the divisor. Itong divisor ng 1/4. Second fraction. So, ito na sinabi ko kanina. I-flip na natin. So, ang 1/4 na naging for 1. Step 2. Instead of dividing, multiply the division, the dividend, first fraction, itong first fraction, by the reciprocal of the divisor. Ito ang reciprocal ng second fraction. So, tingnan natin. Anong nangyari dito? 3/4
sinabi na nito, instead of division, gawin natin multiplication. So, 3 times 4 is equals to 12. 4 times 1 is equals to 4. Simplify the answer if needed. So, mailang number na 4 sa 12. So, 4 divided by 4, 12 divided by 4, I mean, is equals to 3. So, ngayon, so Sophie can make 3 handkerchiefs from 3/4 meter of cloth. So, sagot, 3 pirasong panyo ang pwedeng magawa ni Sophie. Oh, proceed tayo. Sinsya na, hindi tayo makagamit ngayon ng ating PowerPoint sa tingnan natin sana sa YouTube dahil mahina ang internet natin ngayon, hindi tayo makagamit. So proceed na lang tayo dito sa basic. Let's have another example. So ito na, another example naman tayo dito. So, ito na. Example, multiply the divided by the reciprocal of the divisor. So, ginamit itong basic. So, gagamitan natin ngayon ng butterfly method kung saan ba dito ang mas madaling gamitin. Okay. Para mas makikita natin. Ang 4/6 times 1/3, ito na kanina ginamit natin. 4/18. So, ngayon, ang i-divide natin ito sa 2 is equals to 1. Ang 18, i-divide natin sa 2 is equals to 9. So, basic. So, mag-butterfly tayo. 4 times 1 is equals to 4. 6 times 8 equals to 18. So, i-simplify na naman natin ulit. 2/9. So, parehas lang ang sagot. So, another example. Ito. Whole number divided by 2/3. So, ano ang sagot dito? So, gawin na natin. Ang automatic na nito. Ang reciprocal naman nito, 12. Sa ilalim, automatic, diretso na, 1. So, instead na i-divide, gawin natin multiplication. So, 2 times 3 equals to 36. 1 times 2 equals to 2. So, 36 divided by 2 is equals 18. 18 na sagot. So, dito naman tayo sa butterfly. 12 divided by 2/3. So, gawin naman ito multiply. Automatic ang 12. Ang sa ilalim ay 1. So, 12 times 3 is equals to 36. 1 times 2 is equals to 2. 36 divided by 2 is equals to 18. Let's try again. Divide a fraction by whole number. So, dito na tayo. So, ito. 4/5 divided by 5 is automatic na 1 ang sa ilalim nito. So ngayon, ang gagawin naman natin dito, kung gagamitan natin ng butterfly, is 4 times 1 is 4. 5 times 5 equals to 25. So, ito na sagot, 4/25. Andito naman, 2/3 divided by 4. So, automatic 2/3 divided by 4. Lagyan naman natin ng 1 sa ibaba. So, 2 times 1, butterfly method gamitin natin is 2. 3 times 4 is equals to 12. So, gawin natin, divide naman natin ito sa 2. Divide sa 2 is equals to 1, 6. Ang answer dito is 1, 6. Ang dito is 4/25. Ang dito, 4 by 8 divided by 2. 4/8 divided by 2. Automatic na yan. 1 sa ibaba. Gamitan natin ng butterfly. 4 times 1, 4. Tapos 8 times 2 equals to 16. So, i-simplify natin dito. I-divide sa 4. I-divide sa 4 is equals to 1/4. Ang sagot dito is 1/4. Now, dito naman, 1/2 I mean, divided by 4.
gamitin na automatic 1 sa ibaba. Gamitan ng reciprocal, 1 times 1, gamitin ng butterfly, 1 times 1 is equals to 1, 2 times 4 equals to 8. So, automatic ang sagot dito is 1/8. Dito, 3/4, divide 8. So, automatic na 1 sa ibaba. Gamitan natin ng butterfly method. 3 times 1 equals to 3. 4 times 8, 16 equals to 32. 3/32. Okay? O, gets na. Kuha na natin. O, very good. So, patuloy na tayo. Pagkuha na class, ano? Very good na. So, patuloy tayo. Dito na tayo. Divide the whole number by a fraction. So, dito na naman. So, atin na naman tong solusyonan. So, dito 9 So, automatic 9 1 sa ilalim divide 1/2. So, ang gawin natin dito is anong gawin? Check natin ang maigi. Automatic 1/2. 9 times 2. Baliktarin natin is equals to 9 1 multiplied by 2 1. So 9 times 2 is equals to 18. 1 times 1 equals 1. So automatic is 18 ang sagot. So kung gamitan naman natin ito ng butterfly method, 9 1 divide 1/2. Butterfly method, 18. 9 times 2, 18. 1 times 1 equals 1. So automatic 18/1 or 18 ang sagot. So 18 ang sagot dito, whole number. Dito naman sa number 2, 10 divide 1/3. So automatic 1 na dito. So gamitan na lang natin ng butterfly para madalian tayo, ano? 10 over 10 times 3 equals to 30. So 1 times 1 equals to 1. So ang automatic na sagot dito is 30. Tama ba? Okay, tama. 30, ano? Very good. Dito na tayo sa number 3. So 6 over 1 sa ilalim divided by 2/3. So gamitan na lang natin ng butterfly method para madali, ano? Baka magahol tayo sa oras, may subject pa kayo sa susunod. 18, so 1 times 2 is equals to 2. I-simplify na naman natin ito. Ilan ba ang pwedeng maging sagot dito? 18 divided by 2 is equals to 9. 9 naman. So, sa 3 divide 1/2, automatic 3 1 divide 1/2. So, gamitan naman natin ng butterfly method. 6. So, 10 times 2 equals to 6. 1 times 1 equals 1. 6 divided by 1 is equals to 6. As naman ang sagot. Okay? 6 divided by 2/5. Automatic, 1 sa baba, divided by 2/5. Kopyahin na natin. Gamitan natin ang butterfly method. 6 times 5 equals to 30. 2 times 1 is equals to 2. So, simplify naman natin. Ano ba dito? Ang sagot naman dito is 15. Okay? Gets na? Okay, gets sa mga bata? Okay, tuloy tayo. Step 1. To divide fraction, find the reciprocal of the divisor. Itong tandaan natin lagi. Instead of dividing, multiply the dividend by the divisor. Okay, nagawa na. Simplify the answer if needed. Ito, to divide fraction by fraction. Okay?
by fraction. Tandaan natin ito ha. Okay, next. To divide fraction by whole numbers, tandaan, change the whole number to a fraction. So, sinabi na natin kanina, halimbawa, buo ang 12, automatic sa ibaba niyan 1 or 1 upang maging fraction. Get the reciprocal of the divisor. Again, i-flip lang natin para makuha natin ang reciprocal na divisor. Ang divisor dito is the second fraction. Multiply the dividend by the reciprocal of the divisor. Okay? Then, simplify the answer when needed. Okay? Gets na? To divide a whole number by a fraction. The denominator of the whole number is 1. Automatic, sinabi ko kanina, ang denominator is, kung halimbawa, 12, buo number, automatic denominator is 1. Multiply by the reciprocal of the divisor. Ulit, yung sinasabi natin, ganoon din. Simplify the answer when needed. Okay? Get sa mga bata? Okay na? Okay, very good. Very good class. Okay, palakpakan naman ang sarili ninyo. Okay. Dividing fraction by fraction. So, dito naman tayo, ano? So, ito naman ang ating... So, mag-grupo tayo ng tatlo. Group 1, kayo nang bahala kung ilan kayo sa basta at tatlong grupo lang. Kayo nang bahala magbigay ng solusyon dito. Group 1 itong sa inyo. Group 1, divide fraction by fraction. Ang group 2 is divide fraction by whole number. Ito lang ha. 5 lang sa sagutan nyo. Pagkatapos nito, titingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Okay. Group 3 is divide whole number by fraction. Okay na? Gets na mga bata? Kuha na? Okay? Tingnan maigi. Okay na. Very good. So ngayon, ayan na. Okay. I-check yung mga papel class. Tingnan nyo kung tama ang inyong mga sagot class. Tama ba? Sino nakakuha ng tamang sagot? Sino naka-perfect? Group 1. Tama ang sagot? Okay, very good. Palakpakan ng group 1. Group 2. Tama sagot lahat? Ginamit ba ang procedure natin, ang steps? Okay, very good. Group 3. Okay, very good. Group 3. Group 4. Walang group 4. Okay, ngayon, dahil alam nyo na kung paano natin ito gawin, may assignment tayo dito. Okay? Assignment nyo to. Titingnan natin ito bukas kung tama ang iyong mga sagot. Ito, divide simple fraction and whole numbers by a fraction and vice versa. Ito lang mga bata ha. Kailangan, kung gusto nyo, hanap kayo ng ibang mapaghanapan nyo nito sa YouTube kung paano ito. So, yun lang. Okay? Maraming salamat. Palakpakan nyo inyong mga sarili at nakasagot kayo sa binigay nating mga kasagutan at mga katanungan. Yun lang. Okay? Magandang salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Palakpakan ang ating mga sarili. Bye-bye!